Hello guys! Welcome sa bagong episode ng ating vlog about the subject Creative Nonfiction dito sa Grammarian Rivera. And today, pag-usapan natin ang isa namang exciting topic about exploring how to make your nonfiction narratives more engaging and impactful. Kaya naman, sit back, relax, and samahan nyo akong mag-discuss ng mga tips and techniques na pwede nyo gamitin sa pagsusulat. Kaya naman, kung ready na kayo, tara let's start. So, a vlog is an outline journal or informational website where writers share their thoughts, experiences, or expertise in a conversational style. So ang blog is para siyang online diary or space where we can share our ideas, experiences, o kaya naman mga knowledge about a topic. For example, kung mahilig tayo sa travel, pwede tayong gumawa ng travel blog kung saan ikukwento natin yung mga napuntahan nating lugar, mga tips for budget-friendly trips, mga ganyan, no? Mga pictures ng adventures natin, and yung mga readers natin ngayon, para silang mga friends natin na nakikinig sa stories, no? And they can also leave comments, or they can share their thoughts also. On the other hand, yung blogs can also be educational. Halimbawa, kung teacher ka, diba, pwede kang mag-create ng blog na nagbibigay ng tips, how to engage students, o kaya naman, how to improve teaching strategies. At pwede tayong mag-share doon ng mga sample lesson plans, mga creative classroom activities, because blogs are not just for personal expression. No, it's also a way to inspire, inform, and connect with people who have the same interests, gaya natin. Yon. Dumako naman tayo sa mga tips in writing a blog. No? And we have make it engaging. Sabi dito, start with catchy headline and use visuals kagaya ng photos, videos, infographics. Ayan. Sa simula pa lang kasi, dapat eye-catching na talaga yung headline natin. Kung travel vlog yan, no? Instead of writing, my trip to Boracay, hindi ba mas exciting kung 5 hidden gems in Boracay you can't miss, di ba? Gamitin natin yung mga visuals din. Maglagay tayo ng mga pictures, mga videos, or kahit ano paano, para maging mas engaging siya. Halimbawa, pwede tayong maglagay ng mga before and after photos natin sa lugar, mga video tour, ganun, no? Ng ating mga experiences. Tapos ngayon, yung mga readers natin, they would love our content na hindi rin lang siya puro text. Basta parang ano ba, we give them something to look or interact with. Ganun dapat siya. No? Halimbawa, kung magsusulat ka ng isang food blog about local restaurant, so we can start with, parang ganito ko sa Pampanga siya, no? Sizzling sisig and stunning views. Why you should visit Pampanga's hidden resto spot. O, di ba? Tapos sabayan mo pa siya ng mga photos, ng mga food, ng mga menu, ng mga ambience, ng mga lugar. Magiging interesado talaga yung mga readers natin in that sense. The second one, we have to write in our voice. We have to be authentic and conversational. Maganda kasi na genuine tayo sa pagsusulat. Huwag tayong parang mag-sound na robotic o kaya parang masyadong formal, ganun ba? Parang yung kausap natin, dapat kaibigan lang yung level, ganun. Halimbawa, kung nagtuturo tayo ng mga recipe, instead na sabihin nating add 1 teaspoon of salt, hindi ba mas relatable kung tansya lang, pero wag masyado ha, para hindi maalat. O di ba mas ma-appreciate ngayon nung readers natin yung pagka-authentic natin. Kasi mas makaka-relate din siya. Hindi mo kang intimidating yung ano natin, ang vlog. So, halimbawa na lang, kung gagawa tayo ng isang fitness vlog, di ba? We can write in this manner. Um, Guys, ang hirap gumising ng maaga, pero promise, worth it yung 15-minute workout na to. Kayang-kaya kahit feeling tamad ka. Di ba? So, napaka-conversational nung tone niya. Friendly and parang approachable. Then also, we have to keep organized. We have to use the headings, the bullet points, mga short paragraphs. No, wag dapat overwhelming sa reader, no? Dapat parang madali lang siyang basahin. Halimbawa, kung gagawa tayo ng how to start gardening na blog, pwede tayong mag-breakdown ng mga steps kagaya ng choose the right plants, prepare your soil, water regularly, but don't overdo it. 'Di ba? Yung format kasi na gano'n, parang easier siya, no? Para sa mga readers natin. At makakasunod sila sa content natin without getting bored or confused, no? For example, kung magba-vlog tayo ng about productivity tips, no? Paano maging productive, pwede nating sulat na parang ganito. Step 1, declutter your workspace. Tapos explain mo na tanggalin natin mga kalat sa desk, promise, makaka-focus ka kapag walang distraction. Di ba? Short lang siya, pero klaro. Di ba? Yung bawat tip. And the last tip is SEO basics. Use keywords to increase visibility.
Para mahanap ng readers yung blog mo agad-agad, dapat gumamit ka ng mga keywords na madalas nilang hinahanap. Example, kung tungkol yan sa coffee shop, yung blog mo, dapat ano siya, gamitin yung mga phrases like, best coffee shop in Manila. Diba? Affordable cafes near me. Ay, mga usual kasi na description na hinahanap, di ba? So, ayun, pwede ka rin maglagay ng mga meta descriptions, mga alt text, no? Para SEO friendly siya, yung content ha. And of course, pwede tayong gumawa ng parang gantong content. Looking for the best coffee shop in Manila? Check out Cafe Bliss with their creamy lattes and cozy ambience. It's the perfect spot for work or chill sessions. So, dahil ginamit natin yung best coffee shop in Manila, tatas ngayon yung chances na makita ng Google ang ating blog. Ayun po. Pag-usapan naman natin ang mga types of blogs. Nangunguna dyan, personal blog. Nasabi, a diary style sharing of experiences or thoughts. Examples, travel diaries, parenting stories, marami pang iba. Ang personal blog kasi, basically, gaya na sabi dyan, online diary mo siya kung saan pwede kang mag-share ng mga experiences mo, mga kwento mo, no? And this is the perfect platform kung gusto mong magsulat ng mga travel diaries, parenting stories. No? Or kahit mga ano nga lang simpleng araw-araw na experiences mo, a day in your life, ganun. Halimbawa kung mahilig ka mag-travel, pwede mong ikwento yung different places, no, na napuntahan mo na, magkwento ka about mga adventures mo, mga natutunan mong lessons along the way, kasi it's a great way to reflect on your personal journey. Kahit pa about yun sa self-growth mo or para sa fun experiences lang with your friends and family. Halimbawa, no, kung gusto mong magsulat tungkol sa mga trips mo, pwede mo siyang simulan na ganito. Exploring Paris Alone, 5 things I learned about solo travel. Kung saan ibabahagi mo ngayon yung mga experiences mo in Paris, mga struggles mo, highlights ng journey mo, pwede kang magbigay ng mga tips on what to do and where to go in Paris. At yung mga realizations mo habang nag-iisa sa ibang bansa. O, di ba? And our next type is the niche blog. It is focused on a specific topic like food, tech, fashion, etc. And ang example niyan is recipe blogs, gadget reviews, ayan. So, in this type of blog, kasi nga tumatalakay lang siya sa isang specific na topic, no? And mas magiging focus ngayon yung content natin and yung mga audience natin is mas matutulungan natin sila. So, perfect dito yung niche blog kung um, gusto mo na hindi ka malito kung ano yung i-content mo, yung i-share mo, kasi nga, it's just a single theme. Halimbawa, kung mahilig ka magluto at nag-enjoy ka mag-experiment ng recipes, you can create a food blog na puno ng easy to follow recipes, ganyan, mga cooking tips, mga food photography, 'di ba? Kasi it gives readers exactly ano yung hinahanap nila. Especially kung same kayo ng interest pagdating sa or same kayo ng niche, 'di ba? Another example, kung food vlog nga yung ginagawa mo, you can write a post like 5 quick and healthy breakfast ideas for busy mornings, 'di ba? So, share mo doon yung mga favorite breakfast recipes mo, along with their ingredients, preparation time, pati yung mga tips mo for meal prepping, 'di ba? So, you could include also images ng mga meals na na-prepare mo na. Tapos, pwede ka mag-provide ng mga variations for different diets, like mga gluten, gluten-free food, mga vegan, ganyan, no? And syempre, ma-ensure mo na it will appeal to the specific audience na ganun din yung interest, na gusto nila mga healthy pero quick meals lang, di ba? Of course, we also have the professional blog, and this is for businesses or professional branding. Example, tutorials, industry insights, ayan. So, makakatulong to sa mga audience natin or clients, lalo kung tayo ay isang expert sa isang field or larangan, no? Whether it's marketing, finance, or design, pwede natin gamitin yung blog na ito para mag-establish tayo ng credibility and makapakita natin yung expertise natin. No? Halimbawa, pwede tayong magsulat ng mga articles about trends in our industry, mga best practices, mga tools na helpful sa ibang professionals din. And this is also a great way para mabuild natin yung personal brand natin, maging go-to resource tayo ng mga readers na naghahanap ng reliable information, no? Para sa certain niche na iyon. And as an example pa, kung tayo ay isang digital marketing expert, we can write a post like The Ultimate Guide to SEO in 2025, mga ganyan, no? Best practices and common mistakes. Yan, nakikita ko yun sa mga sa mga vlogs, no? Kung saan magbibigay tayo ngayon ng mga detailed tutorial about SEO, no? Kasama yung mga step-by-step instructions, tips, recommended tools, and through our blogs, nakakatulong tayo sa mga businesses na gusto mag-improve yung kanilang online presence,
no? And napapakita natin yung authority natin kasabay ng ating expertise doon sa field. And the last type of blog is the lifestyle blog. It covers a mix of topics like wellness, hobbies, daily life. Kaya yung example dito day in the life vlogs. So, malawak ito malawak yung saklaw niya kasi pwede nating pag-usapan lahat. No, minsan mas personal pa nga ito kasi para ka lang nag-i-invite ng mga readers mo na into your life and pinapakita mo kung paano mo hina-handle yung mga challenges mo, mga joys mo in everyday, no? Pwede kang mag-post about wellness tips, syempre, mga hobbies, mga food, home organization, and even your travel experiences pwede. Ang idea dito is makapag-offer tayo ng variety and makapag-share tayo ng insights na pwedeng maging helpful sa ating mga readers na may parehong interest sa buhay, no? And of course, para sa isang day in the life post, pwede tayo magsulat na a productive day in my life as a freelance writer, kuwari ganon, no? In here, pwede natin ikwento ngayon kung paano natin ginagawa yung mga everyday routine natin, like mula sa pag-start ng work, how we manage our time, hanggang sa mga breaks na ginagawa natin to stay focused. So, pwede rin tayo mag-share ng mga tips, how to balance work life, how to stay productive, ganyan, no? Kahit yung mga tools or apps na ginagamit natin para maging organized. And in that sense, magre-resonate ito ngayon sa mga people na into time management o kaya they are looking for inspiration para maging better on their day-to-day routines, di ba? And pag-usapan natin ang mga importance ng pag-vlog. No? Una, self-expression. Sabi dito, we share thoughts and connect with readers. The educational tool wherein it aims to inform and inspire readers about specific topics, building community, foster relationships through shared interests, and career opportunities wherein monetize your blog or enhance your professional profile. Sa self-expression, yung vlogging kasi napaka-powerful tool niya para mapahayag natin yung sarili natin. So kung may mga thoughts tayo, ideas, mga experiences na gusto natin i-share sa iba, this is the perfect platform to do so. Kasi through vlogging, we can connect with our readers, no? And nakakapag-create tayo ng sense of community. Pwede natin gamitin yung vlog para magbigay ng personal insights, mag-share ng mga creative works, or mag-discuss tayo ng mga topics na close sa ating mga puso, no? And it's our space para makapag-express nga tayo ng ano yung mga mahalaga sa atin, what matters to us. And in return, makikita natin ngayon yung group of readers na na-appreciate yung ating pagiging authentic, no? Also, as an educational tool naman, isa siyang this is the way para makapagbigay tayo ng opportunity sa iba, no? Ma-inspire natin sila and mabigyan natin sila ng knowledge. Kasi kung may expertise tayo on a particular topic or field like health, business, technology, pwede natin gamitin yung blog para magturo at magbigay tayo ng mga essential or valuable information. Kasi through blogs, it allows us to break down complex topic na ang hirap intindihin para sa iba, pero we make it easy to understand. No? We make learning accessible para sa napakalawak na audience. And this not only helps others, but also it establishes our credibility as an expert in our field. No? Just like for example, gusto nating makatulong sa kanila about their data online, pwede nating gawin ng vlog na how to protect your data from cyber threats. 'Di ba? Lalo ngayon dahil mga scam and spams, 'di ba? Kung saan magbibigay tayo ng mga practical tips, paano nila i-secure mga information nila online. We can include easy to follow na mga steps, explain mga common cyber security threats, tapos mag-offer tayo ng mga solutions. O 'di ba? Natulungan natin sila. And of course, as a building community, no, through blogging, we can build a community of like-minded individuals. Parang same yung thinking ang ibig sabihin. Ang blog kasi may consistent siya na kung may consistent siya na um, topic, particular niche, no, madali siya maka-attract ng readers niya. And of course, pag nag-share tayo ng personal stories natin, tips, knowledge, nakakapag-create tayo ng space ngayon and nakakapag-connect tayo sa ibang mga tao, no? So nakakapag-foster tayo ng relationship with them through discussions, collaborations, and engagement. Tapos, over the time, or sa paglipas ng panahon, nakakabuild tayo ngayon ng mga loyal following natin. And it feels like a community. Di ba? And para naman sa career opportunities, hindi lang kasi tungkol sa self-expression or sharing of knowledge ang blogging. Pwede siyang mag-open ng mga career opportunities. No? Kung consistent tayo sa pagpapublish ng mga valuable content, pwede natin gamitin yung blog natin to enhance our professional profile. Pwede nga siyang ma-monetize actually no? And yung mga businesses natin, um, yung mga ibang professionals or yung mga influencers ngayon, kung napapansin natin, they collaborate with vloggers or
for sponsored content, partnerships, ganyan, mga promotions. And in turn, yung vlog is naging siyang parang career opportunity, di ba? Kasi nag-offer ka doon ng mga services, ng mga skills. So, yung vlogging can also help us to build a personal brand kung saan ma-attract natin yung job offers o kaya naman mga freelance gigs. Actually, kahit nga full-time na trabaho, pwede tayong makakuha because of career opportunities. And thank you so much guys for tuning in to today's video. No, sana nag-enjoy kayo as much as I did while making this content. And I really appreciate your support and comments. No? If you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and share with your friends. And let me know your thoughts in the comment below. And I'll see you in the next vlog. Maraming salamat ulit. And always take care. Yun lang. Bye-bye.